Kapag hindi pa siya naghabol dito, ewan ko na lang. Yes. Kasi ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung mabisang teknik na dapat ninyong gagawin para hahabulin din kayo ng mga partner ninyo. Yes, lalong lalo na sa iba dito na nanonood na hindi nila alam kung anong dapat nilang gagawin para sila mismo ay hahabol-habulin. Hindi yung ikaw pa yung naghahabol sa partner mo. So una sa lahat mga utol, unang payo natin is hindi ka hahabulin ng partner mo kapag ikaw mismo ay naghahabol sa kanya. Tandaan nyo po yan. So kapag sa actions mo pa lang is naghahabol ka sa kanya, asahan mo utol ay talagang hindi ka hahabulin ng partner mo. Dahil ikaw na itong naghahabol eh. Kung babalik na rin natin, hinahabol ka na ng partner mo and then hahabulin mo pa siya, diba hindi na? So ganun din po yun. Once na hinahabol mo yung partner mo is siya rin po mismo ay hindi na maghahabol sa'yo. Nandiyan ka na eh. Bakit pa siya magpapakahirap? So lalong lalo na kapag ito yung nakasanayan ninyo, na nakasanayan ng partner mo na ikaw itong palagi na naghahabol, ay talagang mahihirapan ka. Dahil yun na yung pagkakaalam niya, yun na yung nakasanayan niya. Na kapag umatras siya, na kapag nagkatampuhan kayo, is alam niya na ikaw itong maghahabol. That's why mas lalo pa siyang magmamatigas. So pero ito ngayon, paano ba natin ito mabawi? Na para siya naman itong maghahabol sa'yo. Ito mga utol ha, kailangan ko talaga na maging matatag muna kayo dito. Kasi again, kapag mahina ka is, I'm pretty sure hindi mo magagawa yung ipapagawa ko. So wala kang ibang gagawin, wala kang ibang sundin muna kundi ang iyong isipan. Kontrolin mo muna ang iyong damdamin. Kasi kung hindi ka marunong mag-control or magdisiplina sa iyong nararamdaman or sa iyong emosyon, ay talagang mas lalo ka lang magkakandara pa sa partner mo. Na hindi mo makakamit. Hana siya itong maghahabol sa'yo. Like I said kanina, hindi po yan maghahabol kapag ikaw ay naghahabol. Kapag nakitaan ka niya na ikaw po ay takot na mawala siya. Yes, so ganun po yun. So ito ngayon ha, wala kayong ibang gagawin utol na sigurado alam nyo po yung gawain na ito. Alam nyo pero maybe hindi nyo pa nagawa or hindi nyo kayang gawin. Or natatakot kayong gawin. Diba? Meron tayong push and pull. Ayun ha, may idea na kayo. So dyan pa lang is mabibigyan talaga natin ng takot yung partner mo na para siya itong maghahabol sa'yo. Sa pag-push kasi is kailangan natin din siyang imuldura or kailangan natin siyang pasanayin, kagaya sa sinabi ko kanina, kung nasanay na siya na ikaw itong palagi na naghahabol, okay, sige, okay po yan. Nadyan natin siya sinanay. Pero kailangan is may hangganan. Kailangan is marunong ka ring huminto. Kailangan is marunong ka ring umatras. Na kung pinasanay natin siya sa pag-push, yes na nandiyan ka palagi, is kailangan is marunong din tayo mag-pull or umatras. Which is kagaya na rin sa hot and cold treatment. Hana, palagi kang nandyan sa kanya and then bigla kang nanlamig. Bigla kang naging cold. Yung tipong parang hindi ka na nagpaparamdam. Yung tipong siya din mismo ay mabibigyan natin. Hana nga pala isipan na, uy teka lang, bakit hindi na siya nagpaparamdam? Bakit kaya dati is habol ng habol pero ngayon parang baliwala na sa kanya. So pero again mga utol, asahan nyo po, mas lalo po yan magmamatigas kasi yun yung nakasanayan niya eh. Pero eventually, kapag nakikita niya, like for example umabot na ng ilang buwan na hindi ka na nagpaparamdam, is talagang dito na siya mababahala. Na uy teka lang, parang wala na to Kasi dati siya naman ito naghahabol pagkalipas ng ilang linggo, pero ito ngayon umabot na ng 1 buwan, 2 buwan is wala na. So ano kaya yung nangyari sa babaeng ito? Ano kaya yung nangyari sa partner ko? Yes, dito na natin siya mabibigyan ng curiosity. Na marami na siyang katanungan sa kanyang isipan na ano na yung nangyari sa'yo, bakit kaya ginagawa niya ito, bakit kaya ano na kayong meron sa kanya. Yes, so ganun po yun mga utol. Para siya din mismo ay maghahabol. Pero take note ulit kagaya sa sinabi ko kanina, is kapag wala pong pagmamahal yung isang tao sa'yo, ay never mo talaga yung mapapahabol sa'yo. Kahit ano pa yung gagawin mo utol.
Not unless na lang kung magpapaypaypay, magpapapaypay ka dyan ng pera, ipakita mo sa kanya, babe, nandito na ako, marami na akong pera, talagang babalik po yan. Okay, gagamitin ka na naman ulit kung magpapagamit ka rin. So again mga utol kailangan nyo rin maging wais. Kailangan nyo rin tignan yung karakteristik ng tao na gusto nyong pahabulin sa inyo. Na kung pagbalik nyo man or sa paghabol nyo man, kung worth it ba talaga natanggapin? Or na magiging kayo pa ng taong yan? Kasi nagpapahabol ka nga and then yung naghahabol pala sa'yo is wala namang kwenta, babaero, sinungaling or hindi ka naman pala minamahal. Ginagamit ka lang. Bumabalik siya, naghahabol siya dahil napapakinabangan ka niya. Yes, so kailangan mo yung bigyan ng tuon. Huwag maging bulag-bulagan. Pagdating kasi sa relationship, kapag bulag ka utol, ikaw dito yung magiging talo. Ikaw dito yung magagamit. Ikaw lang dito yung uuwing luhaan. So kailangan mo mapagmasid. Kailangan mo talagang mapagmatsyag sa bawat kinikilos ng partner mo. And then, kailangan isipakita mo rin na wala kang takot. Marunong ka dapat gumawa ng pag-push and pull or hot and cold treatment sa partner mo. Kasi dito mo mababasa kung minamahal ka ba talaga ng husto or hindi. Kung maghahabol ba siya sa'yo or hindi. Okay? So yun po mga utol, sana ay malinaw sa inyo yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM is lucky lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, huwag po kayong mahiya. Kasi marami na akong nakakausap, even professionals na mga tao. Yes, nakakausap ko po. Dahil pagdating sa pag-iibigan is wala pong pinipili yan. Kahit presidente, kahit sino ka pa dyan is makakaranas at saka makakaranas ka rin ng kabiguan. Lalong-lalo na kapag may involved na ibang tao na hindi natin kontrolado. So yun po, huwag po kayong mahiya or huwag po kayong matakot na i-judge ng isang tao kagaya sa akin dahil yun po ay trabaho natin. Okay? PMS na kilang mga utol. So yun po mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para